Don't judge the fruit sa itsura pa lang. Dahil ang ilan sa mga dinidedmang prutas dahil inaakala nating nakalalason, pwede raw kainin? Matatakam ka pa rin ba kapag nalaman mo na ang tawag ng mga Bisaya sa prutas na ito, utot-utot? Tunog mabaho. Sa Ingles naman, stinking passion flower. Medyo hindi po maganda yung amoy niya. Hindi siya kaaya-aya. Pero para sa tubong Zamboanga na si Fe, tunog banal daw ang tawag nila sa prutas na ito. Santo Papa. Itong bilog na ito, yung nakabalot, ito yung kagaya po yung Santo Papa na nakataklob sa ulo. Singlaki ng kalamansi, dilaw at kahel kung hinog at makinis ang balat na para bang napapalibutan ng malabalahibong pugad. Para siyang armor to protect the fruits. At laking gulat ni Fe na sa nirentahan niyang farm sa Cavite, iilan lang ang nangangahas na kainin ito. Ang paniniwala raw kasi ng mga taga rito, ang prutas na Santo Papa may lason. Mga ganito, wala naman kinakain na ng ibon. Nakita ko dito, kumuha talaga ako, kinakain ko kasi alam kong pagkain. Sabi ng asawa ko, "Bit kayo kumakain yan, lason yan." Hindi, pagkain yan kasi matagal na ako kumakain. Kung lason yan, matagal na akong namatay. Ito po yung damuhan, nagubat. Dito po tumutubo yung Santo Papa. Pero paano nga ba siya kinakain? Fe? Pagkapitan, bubuksan lang siya, kakainin. Ang lasa niya ay maasim na matamis. Parang lansones, Diyos po. Pero teka, may lason ba talaga ang prutas na Santo Papa o wala? Ayon sa eksperto, ang Santo Papa meron nga raw nakalalasong kemikal kapag ito'y hilaw o green pa. Yung Santo Papa, kabilang sa pamilya na passion fruit, siya ay hilaw, nagpaproduce siya ng cyanide, so para hindi siya kainin ng mga hayop or ng mga tao. Pero once na hinog na siya, kapag dilaw na siya at malambot na yung loob niya, kinakain siya, edible siya. Ang prutas namang ito, mukhang bayabas. Pero sinlaki ng kiat-kiat, kumpul-kumpol ang mga bunga. Sa maninipis nitong sanga, may berde, pula, at kahel. Ang tawag naman ng mga Bulakenyo rito, tibig. Galing sa salitang tubig. Ang mga puno raw kasing ito, tumutubo malapit sa may tubig. Noong panahon ng mga Kastila, nagkalat ang mga punong ito sa mga ilog at sapa sa bahaging ito ng bayan. Kaya dito na isinunod ang pangalan ng kanilang lugar. Welcome to Barangay Tibig. Pagka hiniwaan mo ang puno ng tibig, talagang umaagos yung tubig dito. Pero ngayon, iilang puno na lang ng tibig ang nakatindig sa kanilang barangay. Na-estimate po namin mga nasa 10 o mahigit o 15 na lang po, ganun puno na lang po. Dati ho, ito, sapa. Ngayon, nagkaroon na ng mga kabahayan. Hindi gandun. Habang ang mga bunga naman nito, hindi raw kinagat ng mga residente. Sa aming mga bagong henerasyon ngayon, ay lason nga daw po ito ang kwento sa amin. Pero dito sa 2 ektaryang farm na ito sa Tayabas, Quezon, ang mga bunga ng tibig, paboritong lantakan ni na Ben at ng kanyang mga tauhan. Yan, yun, yung tibig na yun. Matigas pa. So, pero malapit na to. Yung hilaw, mas bright, tsaka mas dark. Ito yung sample na hinog na tibig na pinitas natin kanina. Kapansin niya, yan o, makakatas siya. Kita niyo yung parang honey na lumalabas? Yan, yung tutubig. Pwede mong kainin yung balat, pwede rin hindi. Ako kainin ko yung balat. Tamis. Yung loob kasi siya, mas malambot eh. May ibang texture yung labas niya. May konting crunch. Matamis po, parang bayabas, yung buto. Yung green, matamis lang siya na parang may konting flavor. Yung red, parang alak. Hindi raw nila pinapansin noon ang mga puno ng tibig. Sabi nila, sir, tanggalin mo na yan kasi walang silbi ang puno na yan. Pag tinanggal mo yan, mas marami kang area na pwedeng tamnan. Mabuti na lang daw, nag-research siya. Hindi lang sa wood, marami pang ibang value ang puno. Aside from helping in conserving water, it contributes to biodiversity. Pag kinain niya ng paniki, kumakalat na yung seeds niya, dumami na sila. Ang mga naaning tibig sa farm ni Ben, ibinibenta niya online. Noong nakakita na ibang tao, lalo na yung mga nasa culinary industry,
they got curious. Merong gustong sumubok. Ito parang garnish ng isang dish nila. Once na nahinog na yung fig, yung mismong bunga, nagiging mas edible na siya. Pero we have to be careful. May babaeng fig at may lalaking fig. Ang pwede lang kainin ay yung babaeng fig. Pag hinog na siya, malambot. Kapag juicy yung loob, tapos buo yung development ng mga seeds, matamis yon. Kapag male siya, dry, matabang siya. Kapag nalalasing naman ang mga tiga Balete Aklan, ang kanila raw pangtanggal hangover, isang maliit pero napakalutong na prutas. Prutas, pantagal amats? Tama! Para itong pipino, pero singliit lang ng aratiles. Ang tawag nila rito, pipinong gubat. Sa tuwing napaparami ng tagay si Leandro, pipinong gubat daw ang kanyang pinapapak. After yung kumain, medyo maya-maya, nawala yung sakit ng ulo ko. Kaya naisipan na rin niya itong pulutanin para hindi raw siya mabilis malasing. Pumipitas po ako, nilagay ko sa platito, lagyan ng suka, lagyan ng sibuyas, tapos kinakain ko. Ang nakadiskubre ng life hack na ito, si May. Accidentally lang po yun na napakain ko sa kapatid ko. Once yung nag-hangover siya, naghanap siya ng tubig sa akin, baka daw may malamig na tubig. Sabi ko, ito try mo, baka mawala hangover mo. Simula nun, hinahanap yun na pag nagkakaroon siya ng hangover. Pero iniiwasan daw nila ito dati. Huwag daw namin kainin kasi nakakalason daw po. May matanda na nagsabi sa amin na nakakain daw pala yan. Hanap lang po tayo ng bunga niya. Tanggalin po natin yung tangkay niya kasi matigas po yan. Maasim na matamis, na juicy, at crunchy siya. Masarap din daw pala itong i-ensalada. Lalo siyang sumarap. Masarap na yung pipino eh. Solo pa lang kainin, masarap na. Dagdagan yung juicy niya, hindi nawawala yung pagkalutong niya. Ang Menotria, kailangan siya ay hilaw o yung crunchy pa. Kasi once na umabot na sa stage na dark green na siya or dark purple sa iba, yung malambot siya na pwede nang tirisin sa kamay, siya naman ay laxative. Magtatai ka pag nakakain ka ng at a certain amount. Ang mga prutas na ito, hindi basta-basta pinapapak para hindi sumakit ang tiyan o malason. Eat with caution. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.